Dahil sa trilateral summit ni na Pangulong Marcos, Prime Minister Kishida at US President Joe Biden, mukhang tumahimik na ang West Philippine Sea. Oo, aminado ang Philippine Coast Guard na hirap silang palayasin ang lahat ng mga Chinese. Pero nabawasan raw ang harassment nito. Bukod kasi sa takot na ang China Coast Guard mamalagi o magtagal sa West Philippine Sea, takot na rin tong mag-dangerous maneuver. Sa bidyong in-upload sa social media, tila nang pipikon lang ang China Coast Guard na lumapit pa sa Pag-asa Island. Lumapit man, pero hindi rin to nagtagal ng ilang minuto. Agad na lumayas to ng kusa sa ating teritoryo. Dito napansin ng mga residente doon na tila nagmamadaling umalis ang China Coast Guard. Sa isa pang video, dati-rati agad tayong winawater cannon ng China Coast Guard. Ngayon, binuntutan lang ang BRP Cabrera silang. Wala rin tong ginawang dangerous maneuver o delikadong pagdikit. Kundi, sinundan lang tayo. Dito maiinis ka talaga dahil andyan na naman ang China Coast Guard na alam ang bawat kinikilos ng ating bansa. And yet, China Coast Guard vessel is there monitoring our presence within our own exclusive economic zone that is like 650 nautical miles away from them. Pero sa kabilang banda, mukhang matatakot na nga ang China dahil nabawasan ng talaga ang harassment nito. Di katulad nung nakaraang linggo, hinaras ang survey team ng Pilipinas sa pamamagitan ng paglipad ng helicopter sa itaas nila. Nag-i-stop yung Namria vessel, titigil din yung Coast Guard, titigil din yung shadowing ng China. So, there is no interference, there is no standoff, there is nothing. No? It is just a normal day at the West Philippine Sea. Lahat ng aksyon ng Pilipinas ay tinututulan ng Chinese Foreign Ministry. Pero sa susunod na balitang to ay mas lalong maiinis ang China. Naalala nyo ba noong anunsyo ng Pentagon nakaraang linggo na magde-deploy ng medium-range ballistic missile ang US dito sa ating bansa? Nandito na ngayon sa Pilipinas. Pero, hindi pa tukoy kung permanente tong ilalagay sa EDCA sites. Gagamitin rin kasi to sa ginaganap na Salaknib Exercises 2024. Ang napakaganda lang dito, kung sakaling maglunsad ang China ng pag-atake, may sagot agad tayong missile attack laban sa kanila. Kinumpirma na rin ng Armed Forces of the Philippines na nasa Pilipinas na to noong pang April 11, 2024. Narito ang sample ng paggamit ng Tomahawk Cross Missile ng US. Dumadami na rin ang Filipino fisherman na nangingisda sa Baho de Masinloc. Ang ikinatutuwa ngayon ng Philippine Coast Guard, walang nararanasang pangharas mula sa Chinese Maritime Militia. Malayang nakakapangisda roon ang ating mga kababayan. This is the time of the year kung saan na ma-maximize nila ang pangingisda dito. That's the only reason why the Chinese fishing vessels are also increasing in the immediate vicinity ng Baho de Masinloc. So, other than that, siguro mag-worry lang tayo pag sinabi nating tumaas na ang bilang ng Chinese Coast Guard vessels dito. Nakakasawa na ang China Coast Guard Pero kayo sa tingin nyo, ano kaya ang susunod na gagawin ng China Coast Guard ba't tahimik sila ngayon? Ikomento sa baba ang iyong salog.